Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Itong pinakamalaki at pinakamalalang fish kill sa kasaysayan ng lawa ng Taal. Sa biglaang paglutang ng mga isdang bumubuhay sa mga residente, tila lumubog naman ang kanilang kabuhayan. Pero sa likod ng pinsalang ito, maraming mas malalim na dahilan kung bakit nangyari ito. Mula sa mga maliliit na mangingisda, namumuhunan at kapitalista hanggang sa otoridad at pamahalaan. Isa-isayin ang mga dahilan kung bakit nga ba naganap ang fish kill. Sino ba ang may pananagutan? Ito ang nilasong lawa na Taal Lake Fish Kill Investigation. Itinuturing bilang isa sa pinakamagandang lawa sa buong mundo, ang lawa ng Taal. Pero kamakailan, isang hindi magandang tanawin ang bumungad dito. Ang mga isdang bumubuhay sa mga tao, biglang lumutang sa tubig at nangamatay. 2 linggo na ang nakalilipas nang unang sumingaw ang fish kill sa Talisay, Batangas. Mahigit 500 tonelada ang mga isdang natagpo ang patay. Nang mga sumunod na araw, kumalat pa sa mga ibang lugar ang mapaminsalang fish kill. Sa bayan ng Mataas na Kahoy, inabutan namin ang grupo ng caretaker ng fish cage habang hinahango nila ang mga namatay na tilapia. Isa sa mga caretaker ng fish cage, si Manuel. Ay katulad nga kay hindi pa nga ako natubo eh. Kaya ako medyo hinampong na itubo sa buhay ko. Bakit isang taon ako nag-alaga, hindi ako tumubo. Kada buwan, kumikita lamang ng 2,000 piso si Manuel bilang tagapangalaga ng fish cage. Malaking dagok para sa kanya ang naganap na fish kill. Nialaga akong 2 dyan sa nafish kill dyan. Kaya nga ako lumbay inaasahan ko na talagang kikita ko nga sa panahon ito. Nakatakda na sanang anihin ang mga isda, pero matapos ang 7 buwang pangangalaga sa mga ito, walang magawa ang mga umaasa sa kabuhayang ito kundi ang ibaon na lamang ang mga ito sa hukay. Una namin binigyan ng atensyon yung kung paano namin maaalis yung mga namatay na isda para huwag nang makaapekto sa dagat at sa mga naninirahan dito. Sa buong lalawigan ng Batangas, tinatayang nasa mahigit 148 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng fish kill sa mahigit 400 fish cages sa 6 na bayan sa paligid ng Taal Lake. Ito na ang itinuturing na pinakamalala at pinakamapinsalang fish kill na naganap sa lawa ng Taal sa kasaysayan. Sa paglutang ng mga isda, siya namang paglubog ng kabuhayan ng maraming mangingisda. Isa ang pamilya ni Mang Romeo sa mga residenteng labis na naapektuhan ng fish kill. 10 taon na siyang naglalako ng isda mula sa Taal Lake. Dito umaasa ang kanilang buong pamilya. Wala ba bumili? Siguradong kahit ipautang mo nga, hindi na mautang. Hindi na nautang gawa ng natakot nga sila sa fish kill. Kung dati puno ng isda ang mga timbang kanyang ginagamit sa paglalako, ngayon nakatenga na lamang ang mga timbang ito. Sa bawat insidente ng fish kill sa kanilang lugar, humihinto rin daw ang kanilang kabuhayan. 3 linggo na rin kasing tumigil sa paglalako ng isda si Mang Romeo. Nilalako naman ni Mr. A, mga sariwa naman talaga huma, pero hindi natin may alis sa mga suki niya na ang isip gayon ng isda dahil nabalita nga ako. Naawang ako dyan isang bisis tinesting niya. 7 kilo, inuwi talaga ma'am. Hindi naman namin maisauli doon sa may-ari ng isda. Dahil inulam na lang ho namin, iiluhan namin, inulam namin.
Sa bawat 4,000 pisong utang na puhunan sa isda, kumikita lamang siya ng 1,500 piso bawat paglalako. Ngayon, para makaraos sa araw-araw na gastos, pati kanilang mga gamit sa bahay, isa-isa nilang naibibenta. Kung electric pan, mga ginawa namin sa pahulugan na kaldero hindi pa nagamit. Mga pahulugan. Yun, utay-utay na rin. Wala na. At doon sa bahay namin, mag5 buwan ang bayaran. Makabutin pa ng 6 na nga yata ngayon hanggang ngayon. Kaya ang may-ari ng bahay nga, reklamo na. Pag hindi pa yung bayad, palisin kami, papalitan daw at kailangan nilang pira. Hindi na rin nila na-enroll sa eskwela ang kanilang anak na papasok sana sa kolehiyo. Ang paglalabada ng kanyang asawa ang sumusuporta sa kanila ngayon. Nagkaroon ako ng utang doon sa pinagdabadahan ko nung kami ay gipit noon. Tapos hindi na po ako makabayad. Parang ako na po ang nag-offer na pagdabadahan ko na lang. Minsan man po pag wala kaming gastusin pa, 50-50 100 ako na nautang doon. Minsan grocery yun lang. Pero pag sa pera po wala at yun ay bayad utang. Ang pamilya ni Mang Romeo ay isa lang sa mahigit 20,000 residenteng umaasa sa lawa ng Taal. Katunayan, 6 na siyam na bayan ng Batangas, ito ang pangunahing ikinabubuhay. Ang bantang dulot ng climate change ang unang sinabing dahilan ng malawakang pinsalang hatid ng fish kill. Pero sa likod ng pinsalang ito, maraming mas malalalim na dahilan at sikreto, kaya tila laging nakaambang mangyari ang mga pangyayaring gaya nito. Kapalit nito, imbes na karaniwang sukat na 10 by 10 lamang, palalakin daw nila ang sukat ng mga fish cage ng triple sa itinakdang sukat ng lokal na pamahalaan. Kami, kulang sa panlagay siguro o mahina lang kami sa nakaupo.